Tingnan niyo po ang sabi. Sa chapter 4, verse 20. Tingnan niyo po ang sabi. Gayon ang gagawin niya sa toro. Kung paano ang ginawa niya sa torong handog dahil sa kasalanan, ay gayon gagawin niya rito. At itutubo sa kanila ng saserdote at patatawarin sila. Nakita niya? Matapos sasabihin ng saserdote, ito, magdala ka ng toro. Ihahandog ko sa Diyos. Kapag nagawa na ng saserdote, ang sasabihin ng saserdote sa kanya, pinatawad ka na sa iyong kasalanan. Tingnan niyo po dito sa verse 26. At ang lahat ng mga taba niyon ay susunugin niya sa dambana na gaya ng taba ng hain na handog tungkol sa kapayapaan. At itutubo sa kanya ng saserdote tungkol sa kanyang kasalanan at siya ay patatawarin. Kapag ginawa niya yon, sinabi sa saserdote, magdala ka ng taba. Bakit dinala niya sa dabyan? Ay, hindi yan. Taba, hindi mataba. Okay? So, kapag ito hinandog na, ito ay sasabihin sa kanya ng saserdote, okay, since nagawa mo na yung pinagagawa ko sa'yo, na magdala ka ng taba at nasunog na natin yung taba, patatawarin na ang iyong kasalanan. Tingnan niyo po sa 31. At ang lahat ng mga taba niya all ay kanyang aalisin na gaya ng pag-alis ng taba sa hain ng mga handog tungkol sa kapayapaan at susunugin ng saserdote sa dambana na pinakamasarap na amoy sa Panginoon at tutubo sa kanya ng saserdote at siya, siya patatawarin. Kaya, sabi ng saserdote, magdala ka ng taba, susunugin ko. Matapos sunugin ng saserdote, sabi niya, patatawarin ka na sa iyong kasalanan. 35. At lahat ng mga taba, taba na lang ito, palitan natin doon sa chapter 5, verse 9 o 10. At ihahandog niya ang ikalawa na pinakahandog na susunugin ayon sa alituntunin at itutubo sa kanya ng saserdote tungkol sa kanyang kasalanan na kanyang pinagkasalanan at siya ay patatawarin. Verse 16. At sasaulin niya yung mga kanyang nadaya sa banal na bagay at magdaragdag pa ng ikalimang bahagi at ibibigay niya sa saserdote at itutubo sa kanya ng saserdote na sa pamamagitan ng lalaking tupang handog dahil sa pagkakasala at siya patatawaran. Ito naman taon to, lumapit sa saserdote, sabi niya, nandaya ako. O sabi ng saserdote, ganito ang gawin mo, isulit mo yung pinagdarayaan mo, magdala ka ng tupa rito, iaalay ko sa Panginoon. Kapag naalay na sa Panginoon, patatawarin siya sa kanyang kasalanan. So, marami pa pong pwede tayo mabasa rito na may kinalaman sa kapag sinunod nila yung Levitical priesthood law na may kinalaman sa paghahandog, naghandog sila ng dugo ng kambing o naghandog sila ng dugo ng baka, sila patatawarin sa kanilang mga kasalanan. Pero, sa kanilang pagpapatawad ng kasalanan, natubos ba talaga yung kanilang kasalanan? Nalinis ba talaga yung kanilang kasalanan? Ayon po sa sumulat ng Hebrews, muli natin basahin, sabi po hindi naman talaga nakapag-aalis ng kasalanan. Okay? Tuloy po natin ang pagbasa. Nakita po ninyo, sabi po doon, ngunit sa mga hain nyo na ginagawa ang pag-alas sa kasalanan taon-taon sapagkat di maaari na ang dugo ng mga baka at mga kambing ay makapag-alis ng kasalanan. Pinatatawa sila kasalanan pero hindi talaga nakapag-aalis ng kasalanan. Bakit? Pinatatawa sila kasalanan kasi shadow ito. Meron talagang tunay na mapag-aalis ng kasalanan yung nire-representa ng shadow. Napana natin yan? At yung nire-representa ng shadow, yun nga yung pag in-advance na natin ang pagbasa, ito yung body of Christ. This is the real sacrifice. Pero ito ay nire-representa ng panahon nila sa time nila ng mga sakripisyon ito. Animal sacrifices o blood ng kambing o ng baka o ng iba pa, mga taba ng mga baka. At saan, ito lamang ay shadow pero meron talagang reality. Ito po ang tunay na kapag-aalis ng kasalanan. Pero kung ginagawa nila ito bilang shadow ng bagay na ito, pinatatawad sila sa kanilang kasalanan. Nakuha natin yan? So ito ay nagsaserve na parang credit card. Wala kang pera, punta ka let's say pumunta ka sa Toyota, bibili ka ng Vios, di ba? Wala kang pera, bigay mo credit card mo. Maya-maya, pwede mo nang patakbuhin si Vios dahil doon sa credit card mo. Pero wala kang
Inutang mo pa lang yun. Pero, nadala mo na si Bios kahit wala ka pang pera. Pero pagdating ng sweldo mo, babawasin na dun sa unti-unti, buwan-buwan, yung mga dapat mong ihulog sa kanila. Tama natin yan? At talaga nakapagbili ng Bios, hindi yung credit card. Ang talagang nakabili ng Bios, yung tunay mo, pera. Okay? Ito rin. Ang talagang nakapagpatawad sa iyo ng kasalanan, hindi itong mga dugo ng baka, hindi itong dugo ng kambing o mismong baka o kabarang baka, kundi itong tunay na handog. At ito nga ang ating Panginoon sa Kristo.